Kumusta po kayo mga kaibigan at mga kapatid sa oras na ito? Meron lamang po akong gustong sagutin na tanong na dito po sa nagtanong ng ating kaibigan dito sa YouTube, na ang kanyang tanong mga kapatid ay kung paano daw, basahin na lang natin, no? Ganito ang sabi. Sabi po dito, bro, baka meron kang topic ni Brother Eli tungkol kung paano magpapatibay ang pananampalataya sa Panginoong Hesus. At paano ba tayo magtitiwala ng buong puso sa Panginoon natin? Salamat po kapatid. Sana mapansin mo po ito. Ito ay 4 hours ago, no? Ito po ay comment po nila sa atin doon po sa YouTube, mga kaibigan at mga kababayan. Tinatanong po ng ating kapatid kung paano po mapagtibay yung ating pananampalataya sa Diyos. Paano lalago? Yun po ang kanyang katanungan, mga kababayan. Napakagandang topic po, no? Kasi po, mga kaibigan, yung tanong niya kung paano po lalago yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Meron po kasing mga tao, mga kaibigan, na talagang sumasampalataya daw sa Diyos, pero ang masaklap, mga kapatid, ayon po sa Biblia, may mababasa po tayong ganito. Gusto ko pong basahin dito po sa libro po ng Tito, Kapitulo 1 sa versikulo 16. Ito po ang isa sa nakakalungkot. Maraming nagsasabi na sila ay sumasampalataya sa Diyos. Pero kung titignan natin, kasinungalingan po ang kanilang sinasabi. Bakit po, mga kaibigan? Sabi po dito sa Tito Kapitulo 1 versikulo 16 na ganito po ang sinasabi. Hello din sa iyo, kapatid na Men Cubs, at saka yung mga iba pa na nandyan po, mga kapatid. Sabi po dito sa 16, sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. So marami daw mga nagpapakilala na kilala nila ang Diyos, na sila'y sa Diyos. Ngunit kung titignan natin yung kanilang mga gawa, ay ikinakaila nila ang tunay na Diyos. Bakit po, mga kaibigan? Kasi yung ginagawa po nila, hindi po makadiyos. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa ay mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Sa makatuwid, mga kaibigan, may mga nakakakilala o may mga nagsasabi sila'y sa Diyos, sila ay sumasampalataya sa Diyos, pero kung tignan mo yung kanilang mga gawa, ay ikinakaila nila yung pagkakilala nila sa Diyos, ikinakahiya nila, mga kaibigan at mga kababayan. Kaya sumasampalataya man sila hanggang sa bunganga lamang po, hanggang sa sabi-sabi lamang po na kilala nila ang Diyos, pero yung kanilang gawa malayo doon po sa sinasabi ng kanilang bibig. Ngayon, ang tanong po ng ating kaibigan na nagtanong, sabi po niya, mga kaibigan, bro, baka meron kang topic ni Brother Eli tungkol kung paano mapagtibay ang pananampalataya sa Panginoon Hesus. At paano ba tayo magtitiwala ng buong puso sa Panginoong natin? Salamat po, kapatid, sana mapansin mo, sabi niya, mga kaibigan. Ang sagot ko po, mga kaibigan, salamat sa iyo, kapatid na Maklukas. Salamat po sa iyong pagtatanong, pagtitiwala dito sa ating programa. Mayroon po tayong mababasa doon po sa libro po ng Roma, habang inihintay po natin yung ating mga kaibigan kung gusto po nilang pumasok.
Yung pananampalataya po dito sa Gs 17, sabi po rito, kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Sabi po dito, kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling saan? Sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Napakaganda po mga kapatid. Napakaganda po. Bakit? Ang tanong ng ating kaibigan ay, paano lalago? Paano natin palalaguin ang alin? Ang ating pananampalataya sa Diyos. Ano po dapat nating gawin? Sabi po ng banal na kasulatan, dito po sa libro po ng Roma 10:17, ang pananampalataya daw, manggagaling doon po sa pakikinig. Kung gusto mong lalago ang iyong pananampalataya sa Diyos, di lagi kang nakikinig. Saan? Sa salita ng Diyos. Sa salita ni Kristo. Yun po ang sikreto para mapalago mo ang iyong pananampalataya, para lalo pang lalago ang iyong pananampalataya. Yun po ang sikreto mga kaibigan at mga kababayan. Kaya, kaibigan na nagtanong, kung gusto mong mapalago ang iyong pananampalataya, dapat lagi kang nakikinig ng salita ng Diyos o yung aral ni Kristo. Kasi ayon po sa ating binasa, ang pananampalataya manggagaling sa pakikinig. Kaya kung lagi kang nakikinig, lalago po ang iyong pananampalataya. Hindi lamang po lalago ang pananampalataya mo, mga kaibigan, kundi yung pananampalataya mo lalo pang lalago at mapalad pa, sabi sa Biblia, no? Basahin po natin dito po sa libro po ng Apokalipsis Kapitulo 1 sa versikulo 3 na ganito po ang ating mababasa. Gusto ko lamang po ipakita, no, para mas maganda. Sabi po rito, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahon ay malapit na. So dito mga kaibigan ay nakita po natin kung paano po palaguin ang ating pananampalataya, mga kapatid, ay kailangan makinig ka sa mga aral ng ating Panginoong Jesucristo, magbasa ka ng banal na kasulatan para yung pananampalataya mo lalo pang mapagtibay, lalong titibay. At hindi lamang po titibay, hindi lang lalago yung pananampalataya mo, kundi ano pang mangyari mga kapatid, ang mangyari pa diyan, sabi dito sa ating nabasa dito sa Apokalipsis, mapalad ang bumabasa. Magiging mapalad ka pa kung ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Mapalad ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad. Hindi ka lamang po lalago sa pananampalataya, hindi lamang po mapagtibay ang iyong pananampalataya, magiging mapalad ka pa, mga kaibigan at mga kababayan. Titibay pa ang iyong pananampalataya. Kaya, yan po yung sagot ko sa ating kaibigan na nagtanong. Kung meron po kayong mga tanong dyan po sa comment section, maaari po kayong magtanong nang sa gayon ay makatulong po ang ating programa para masagot po ang iyong mga katanungan. May nagtanong po dito, Jean Mog ang pangalan, sabi niya, dating daan po kayo. Hindi po kapatid, hindi po ako MCGI. Pero lubos na naniniwala ako sa mga katuruan ng ating kapatid na Eli kasi binabasa naman po niya doon sa banal na kasulatan. Kung meron po kayong katanungan kung ano po yung mga tungkol po sa pananampalataya ay mabuti po kung magtanong po kayo. Sabi naman ni Carl Gol, naimbag nga Rabiim Kabsat, Ilocano po siya, no?
naimbag nga rabi met kapsat, no? Kapsat na Carl, naimbag met nga rabiim, agyamanak iti panagdingig mo, wenno panagbuyam, panang support mo iti programa tayo nga Expose the Truth. Ang Expose the Truth po mga kaibigan ay nagsasabi po ng mga salita ng Diyos, yung mga bagay na katotohanan. Hindi ka MCGI pero naninindigan ka sa aral ng MCGI. Hindi po aral ng MCGI, kapatid na kadyan, ang aking tinitindigan, kundi aral po ng Biblia. Kaibigan, ang aking tinitindigan, hindi po yung aral ng MCGI, no, mga kaibigan. So, yun po, no? Yung nagtanong na idinedefend ko daw yung aral ng ating kapatid na Eli, aral po ng Biblia ang tinitindigan ko, no? Search nyo lang po, Bro Mario, ng MCGI versus Boy Letra ng RCC. Pwede bigyan mo ako ng accounting background o clue doon po sa debate nila, kapatid na MJ. Baka gusto mong pumasok ka na lang, magkwentuhan po tayo. Ano po ba ang nangyari at sino po ba ang kinakampihan mo sa dalawa? Si Brother Mario po ba o si Boy Letra? Si Boy Letra po kasi, mga kaibigan, sa RCC ay ano po siya, no? Agresibo po sila tungkol po sa aral nila na si Maria daw ay ina ng Diyos, si Maria daw ay blessed, siya daw ang pinaka-blessed. Ayan. Si Bro Mario po, ayan, MCGI ka po ba, kapatid na ano? Ayan, andyan po si kapatid na Kadian. Good evening sa iyo, kapatid na Kadian. Magandang gabi sa iyo. Bakit kandela po ang logo? Magandang gabi. Ayan. Okay, magandang gabi rin, kapatid. Ayan. At tinadtad ni Brother Mario ng tanong Ayan. Pumasok ka, kapatid na MJ. Magkwentuhan po tayo, no? Para ikwento mo. Si Mario kasi pag siya nagtatanong ay niya magparaan. Ano, kapatid? Medyo mahina po yung boses mo, kapatid na Kadyan. Si Mario kasi pag nagtatanong ayaw makipagparaan, gusto niya siya lang lagi. Nung may nakita kasi yung in-upload ni Mario, yung nagkausap sila ni Taga Carlos. Tinatanong siya ni Taga Carlos, ini-interrupt ni Mario. Tapos hindi naman sinasagot yung tanong ni Taga Carlos. Ang gusto niya siya lang yung laging sinasagot. 'Di ba? Tapos pag nagsasalita si Taga Carlos, pinuputol niya. May upload din siya paano mandaya si Mario Oo, may pandaraya si Mario. Nakita niyo yung upload din niya. Sa kanyang video 'yun siya may upload doon. So kapatid na Kadyan, panig ka doon sa kay Boy Letra? Ba't ako papanig doon hindi naman tunay na kay Kristo 'yun. Ba't ako papanig doon? Hindi ka panig kay pero tutol ka din kay kapatid na Mario. Hindi, yung sinasabi ko, yung in-upload din ni Mario, ang kausap niya doon, hindi yun debate. Nag-uusap lang sila, discussion. Nag-uusap lang sila ni Mario at saka ni Taga Carlos. Ang problema, si Mario ayaw magparaan. Gusto niya siya laging nagtatanong. Panoorin niyo yung upload ni Mario sa account niya mismo. Akala ko si Mario. Akala ko yung kinekwento mo ay yung debate nila kay kapatid na Boy Letra. Si Boy Letra po kasi ay RCC po yun Katoliko po yun. At alam ko kung ano reliyon alam ko reliyon ni Boy Letra. Alam ko rin yung style nila. So ang topic daw po nila, sabi ni kapatid na Mike, ay True Church. Ang topic sa debate nila, Bro Mario, natatawa ako at tinakpan ang mukha ni Boy Letra.
Ano ibig mong tinakpan? Hindi siya nagpakita, kapatid na Mike? Teka lang magtatanong ako sa iyo kaya Esela. May bibilin lang ako saglit. Sige lang kapatid. Okay lang. Yung mga iba dyan, mga kaibigan, kung gusto po nyong pumasok, ang ating programa naman po ay open po sa lahat ng mga nakikinig, mga kapatid, o gustong pumasok dito sa ating programa. Pwede po kayong lahat, mga kaibigan, no? Ito naman po ay magkwentuhan lamang po, mag-aral, no? Good evening, kapatid na Mike. Good evening, Bro Isel. Ano po yung magkwento ka nga tungkol po doon sa nangyari sa debate. Hindi kasi ako nakakapag-live at nakikinig kasi wala po akong internet sa nakaraang na mga panahon. Kaya kung napapansin po ninyo, hindi po ako nakakasali sa mga ano po. Anong nangyari? Itong kasi sa Bro Isel, parang personala na yata yung ni Boy Litra eh. Gano'n naman po talaga yun. Di ba kung pumasok Kasi- sa YouTube po Natatawa. ano? Kasi si Boy Litra kasi, nung debate nila ni Bro Mario, nagtatakip siya ng mukha niya sa panyo yata yung Bro Isel na item. Tinakpan talaga Bro Isel eh. So Parang Zorro. parang napahiya, gano? Hindi, iwan ko lang, baka lang yata yun, trip lang yata niya yun, tinakpan yung mukha niya hanggang sa ilong. Mas maganda, mapanood mo yun sa sa YouTube yata yun. Napanood ko kanina. Hindi kasi ako ngayon lang ako nagkaroon ng internet kararating lamang po yung internet namin. Kasi Nandun sa YouTube, Bro Isel. Pinost ni Bro Mario yun. oo. True Church ang topic nila eh. Which is the True Church? Ipipilit pa rin ng mga Katoliko yung kanilang church o yung Iglesia Katolika ang tunay. Pero ang patunay lamang po nila diyan, kapatid naman, kay yung yung history. Wala naman pong makapagpapatunay na sila po yung karugtong ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia, kundi ayon sa history. Kung sa history Lagi po, nilang, Bro Isel yung sinaside nila na talata, Mateo 16:18 eh. oo, wala naman nakasulat na Catholic doon sa Mateo 16:18. Ang katunayan nga lamang po, mga kaibigan, ay lumitaw lamang po yung salitang Catholic noong pinalitaw ni Ignatius noong 100 plus AD. Hindi ko alam kung anong eksaktong 100 to 110 AD lumitaw yung Pero salita. Bro Isel, di ba hindi pa naman talaga Katoliko ang tawag nila dati? 2,000 years ago? Ayon sa history po nila, si Ignatius daw from Antioch, miyembro daw ni Apostol Pedro. Isa sa mga obispo ni Apostol Pedro doon sa Antioch, na kung saan nung nagkamatay na po ang mga apostol, si Ignatius daw ang nagpatuloy at yan, nung siya na po ang naging obispo, tinawag na po itong Catholic dahil ang ibig sabihin daw ng Catholic ay laganap. Dahil sa panahon na yan ay laganap daw ang Iglesia Katolika, kaya tinawag na Catholic. Pero ang katunayan nung tinawag ni Ignatius na Catholic ang relihiyon nila, hindi pa naman laganap noon eh. Hindi pa laganap noon, kaya hindi po pwedeng tawagin Catholic dahil hindi pa laganap noon, mga kaibigan. At saka Bro Isel, yung kasi, yung pangalan ng iglesia kasi, dapat yung kapurihan noon doon sa pangalan ng Diyos. Kasi papansinin mo Bro Isel, yung pangalan ng Iglesia Apostolika Romana, sa Roma ang kapurihan lalabas doon Yes. Oo. Napansin mo Bro Isel? Oo. At saka ganito mga kaibigan, nung namatay po ang mga apostol, lumitaw po si Ignatius. Sa makatuwid, isa si Ignatius na unang sumulpot noong panahon na
na wala na po ang mga apostol. At may hula dyan mga kapatid, dito po sa libro po ng Roma kung sa gawa. Kung tayo lamang po ay tapat na magsuri, dito po sa gawa 20:29, ganito Tama, ang tama. sabi ni Apostol Pablo. Aking talastas, sabi niya, na pag-alis ko. Kasi mamatay na po ito si Pablo dito eh. Nagpapaalam na siya. Kasi iiwanan na niya ang iglesia and then aalis na siya pero hindi na siya nakabalik. Ibig sabihin, mamamatay na siya dito. Aking talastas na pag-alis ko, sabi niya, ay magsipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi mga magpapatawad sa kawan at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong mga sasalita ng mga bagay na masasama upang mangagdala ng mga alagad sa kanilang hulian. So, mayroon pong hula na talagang may lilitaw na mga lobo at hahatak ng kanilang kasamaan doon sa loob ng iglesia. Kaya nung wala na po ang mga apostol, biglang lumitaw itong si Ignatius. Sa makatuwid, tama po si Ignatius, kung atin pong titignan yung history po nila, tama nang galing doon sa Kristyanismo o doon sa mga miyembro ng mga apostol, pero hindi para ipagpatuloy yung gawain ng mga apostol, kundi siya yung unang naging sulpot, kapatid na Mike. Hindi siya yung nagpatuloy, siya yung unang naging sulpot na kung saan ay iniligaw niya ang mga tao dahil may tawag na po ang iglesia nung panahon ng mga apostol. Ang tawag po doon ay Iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos ang tawag. Bakit noong lumitaw itong si Constantine, biglang pinalitan na Catholic? Na ang reason po nila kung bakit nila pinalitan ng Catholic dahil laganap na daw. Dahil ang tawag daw noon, Iglesia ng Diyos, dahil hindi pa laganap. Pero nung lumitaw si Ignatius ay naging Catholic. At yan ay sumikat lamang po yung tawag na Catholic noong pinasikat ni Emperador Constantine dahil kasama niya itong si nagpa-convert daw umano si Constantine. Pero alam mo kapatid na Mike, may ibang history akong nabasa o nabalitaan na itong si Emperador, di ba yung mga emperador nung araw ay pinapatay nila yung mga tao, yung mga Kristiyano nung yung araw, pinapatay nila mga yung kapatid. tutol sa kanilang aral. Oo, yung tutol sa kanilang aral, pinapatay nila. Pero ang nakakalungkot, mga kaibigan, nung pinapatay nila, pero hindi sila nagtagumpay. Kaya ang plano nila noong si Emperador Constantine na po ang naging imperyo sa Roma, dahil tuwing bubuwagin nila ang Kristiyano, lalong lumalaganap, lalong dumadami dahil kapag binura nila yung isang grupo, kapag nagkakahiwa-hiwalay yan, mag-reproduce ulit ng mga Kristiyano kung saan sila napunta. Kaya ang ginawa po ni Constantine nung siya po ay naging emperador ng Roma, mali, wag na natin itong buwagin, lalo silang dadami. Ang gawin na lang natin ay papasok tayo sa kanila at doon tayo sisirain. Yun ang ibang kwento, ibang kwento ng history, mga kaibigan. So, nangyari, nung si Constantine ay pumasok sa, nagpa-convert daw umano bilang Kristiyano, pero ang katunayan kapatid na Mike, hindi naman po nabaptize si Constantine sa Katoliko Kung basahin mo sa history, hindi naman sa Katoliko nabaptize si Emperador Bro Constantine. Isel, may tanong lang ako, Bro Isel. Oo. May tanong lang ako. Si Constantine, di ba ano yon? Pagano yon? Yes, pagano po siya. Pero nagpa-convert daw umano sa Kristyanismo. At ito po ay
si controversy, kung papasukin ko ito, baka magulo ito eh. Baka magulo ito eh. Kung papasukin ko si Mr. Controversy. Ayan. So si Constantine nagpa-convert pero nakalimutan ko yung pangalan ng tao na nagbaptize sa kanya eh. Isa siyang ano ba pangalan, ano bang sekta 'yon? Ang paniwala yung nagbaptize kay Constantine nung malapit na siyang mamatay ay ang kanilang aral ay parang Muslim ganon na ang paniniwala nila si Kristo ay hindi po Diyos kundi isa lamang po sa mga pinili ng Diyos na isinugo ganon ang paniniwala niya. Nakalimutan ko yung pangalan, hindi ko maalala dito sa aking isip yung pangalan kung sino po yung bumaptize kay Constantine. Hindi po Katoliko. Kaya hindi Katoliko siya lamang po ang nagpasikat doon po sa tawag na Iglesia Katolika. Ayan, Misra, sige pumasok ka kapatid. Mag-request ka. Mag-request ka para mapapasok kita. Arianism, ayan, tama kapatid na Mr. Controversy. Arianism, Bro Isel, di ba si Constantine, di ba, pagan yun? Pero yung niya, dala-dala niya na yung katuruan sa pagan kasi parang naipapareha sa Katoliko eh. Kasi may mga rebulto din mga pagan eh. Ikinombine yung, kaya kung mapapansin po ninyo mga kaibigan, yung aral po o doktrina ng mga Katoliko, nagkahalo. May nagkahalo may halong paganismo at may halong Kristyanismo. Naalala ko tuloy yung relihiyon na Nicolaita. Yung relihiyon na Nicolaita, may sabi-sabi na yung founder ng Nicolaita ay galing doon po sa mga elder ng mga obispo na si Nicolas. Si Nicolas po ay taga-Antioch din na kung saan ang paniniwala po niya ay isa siyang hentil na may halong pagano at may halong Kristyanismo. Yung aral yung Nicolaita. Kaya bumuo siya ng grupo, ang tawag ay Nicolaita, mga kaibigan. Bro Isel, Mukhang doon po nang galing si Ignatius eh. Ayan. tama Bro Isel, tama yung ni Apostol Pablo na pag alis nila, yung Iglesia Katolika magtuturo ng katuruan na ipagbabawal sa kanila yung mga yung pag-asawa, ang mga pare nila pinagbabawal. Nagkaroon ng katuparan yung Bro Isel eh. Yes. Doon sa hula ni Apostol Pablo, doon sa Timoteo, nangyari po yon sa Iglesia Katolika. Bagamat maganda rin yung kanilang katwiran, kapatid na Mike, kung kung tirahin mo sila doon, maganda rin yung kanilang yung kanilang katwiran diyan eh. Bakit si Apostol Pablo ay hindi nag-asawa at hindi naman namin ipinagbabawal ang pag-aasawa, kundi isa lamang po ito sa mga panata ng mga pare, kung kaya't hindi naman po sa pilitan. Kung gusto mong mag-asawa, mag-asawa ka pero hindi ka pwedeng maging pare. Yun po ang kanilang sinasabi, mga kaibigan. Kaya kung yan po ang i-debate mo sa kanila, sasagutin ka na hindi naman pupilitan. Ang katunayan nga ay sinasangayunan nila na mag-asawa nga ang mga tao. Kaya lang sa loob ng kaparian, bawal sa kanila. Yun ang kanilang may mga istorya diyan pero hindi ko pwedeng sabihin yon, mga kaibigan, kung bakit hindi po sila pwede mag-asawa kasi wala naman po tayong katunayan. Yan lamang po ay nabanggit lamang po noong nag-ano po tayo. Pero hindi po pwedeng gamitin po yon kung bakit ayaw nila o hindi po sila pwede mag-asawa, mga kapatid. Yan. Di ba Kuya Esel? Kuya Esel ang nakasulat
ipagbabawal ang pag-aasawa. Oh, Ang yan ginawa yung- kasi ng Iglesia Katolika, ginawa nilang batas na kapag ka magpapari ka, hindi ka na pwede mag-asawa. So batas na 'yon. Yung pagbabawal kasi batas. Batas Pero, yun eh. pero ang ano Hindi nila, naman siya yung kumbaga yung kusang loob na pagka gusto Hindi, mo hindi, mag-asawa, hindi. kahit pwede ka pa rin maging pare. Kahit Ay, mag-asawa ka. hindi na pwede yon kapag gusto mong Oo. mag-asawa, ay hindi ka na magiging pare. Oo. Yun ang So batas ano na siya. Yes. Di Naging natutupad na sa kanila yung pagbabawal. Hindi sinasabing idinodoktrina ang hindi pag-aasawa kung hindi ipagbabawal. So isa sa batas. Sa Iglesia Katolika kapag ka gusto mo magpare, hindi ka na talaga pwedeng mag-asawa. Nagiging batas na siya. Kaya natutupad yung nakasulat sa Biblia na yung aral ng demonyo, ipagbabawal, hindi ang nakasulat, idodoktrina. Kasi sa tunay na iglesia, ang opinion po kasi na Apostol Pablo, kung maaari, huwag mag-asawa, pero hindi naman niya pinipilit, pwede pa rin mag-asawa at pwede pa rin maging magturo kahit may asawa. Pwede ka pa rin mag-aral. Hindi siya batas kung hindi by choice. Oo. Okay, pero sa aral ng demonyo, nagiging batas siya. Ang Yes. katumbas, ang bawal talaga. Bawal. Kaya, sa Iglesia Katolika, kapag ka magpapari ka, hindi ka na talaga pwedeng mag-asawa eh. Hindi siya choice. Kung hindi, dedication, pero batas. Pwede rin batas, pero ang sabi nila ay panata daw nila yon. Hindi. Isa lamang daw po yung panata. Kung panata yun, di sana yung mga ibang kaparian hindi nahuhulog doon sa pagkakasala. Hindi tama. sana nahuhulog. Kasi nga, kahinaan kasi ng tao yan at saka pangangailangan. Kaya nga bawal sa Diyos yan dahil ang nagtatag ng pag-aasawa ang Diyos rin mismo. Siya ang sabi nagtatag kasi niya kay Eva at Adan. Ang unang niyang ikinasal si Eva at Adan eh. Kaya ang pag-aasawa talagang pag-aari o batas ng Diyos. Kaya para maiwasan, sabi po kasi dito sa Biblia, mga kaibigan, kung ating pong babasahin, at tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin, mabuti sa lalaki ay huwag humipo sa babae. Datapwat dahil sa mga pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. At bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. So, ito opinion ni Apostol Pablo na maganda sana kung wala kang asawa. Pero, dahil sa pakikiapid, mas mabuti mag-asawa ka na. Ang Iglesia Katolika po kasi mga kapatid ay ipinagbawal talaga. Ipinagbawal Bawal talaga. Meron din naman nung ako po ay nag-Bible school, mga kapatid. May batas po kasi doon sa Bible school na hindi ka pwede makipagligawan habang nag-aaral ka pa ng Bible school. Pero pagkatapos ng Bible school, pwede ka nang mag-asawa, pwede ka nang makipagligawan. May mga batas na gano'n. Pero hindi lubos na ipinagbabawal ang pag-aasawa, kundi hanggang ikaw lamang po ay para makapag-concentrate ka, huwag ka muna makipagligawan. Pero pagkatapos kang makapag-aral o pagkatapos mo sa Bible school, okay na, pwede na. Para maiwasan po yung tinatawag na pakikiapid. Yan. Na ito po yung sinasabi Diba ng natupad na yung aral ng demonyo. Natupad na yung aral ng demonyo, pati rin yung pagbabawal ng pagkain ng karne. Kasi although hindi kumbaga kumakain din naman sila lahat eh. Yes. Pero may pagkakataon na hindi sila pwede kumain ng karne. Mayroon pa rin pagbabawal o mayroon pa rin batas o katuruan. 'Di ba? So Yes. natupad na yung pagiging aral ng demonyo. Ngayon,
Ito naman ang matutupad. Yung nandoon sa 1844, dahil nga aral ng demonyo, ang matutupad naman, ang tutuparin naman noong nasa 1844, yung sinasabi doon na walang katotohanan sa kanila, sapagkat ang kanilang ibig ay ang ibig ng kanilang amang dyablo. Ngayon, yung palatandaan ng pangangaral ng demonyo, yung aral ng demonyo natupad sa kanila, sa palagay mo ni isang aral, kahit pa si Kristo Diyos, totoo kaya? Ano? Sa kanila, aral ng demonyo. Kaya ang aral ng demonyo, ang gusto nila ay ang ibig ng kanyang amang dyablo. Walang katotohanan sa kanila. Ibig sabihin kahit isa. So, ay sa kanila galing ang Trinity. Sa kanila galing din ang si Kristo ay Diyos. Ni isang aral, wala silang katotohanan. Kasi, natupad sa kanila yung aral ng demonyo, kaya katuparan din sa kanila yung 1844. Walang katotohanan sa kanila. Sapagkat ang ibig nila ay ang ibig ng kanilang amang dyablo. Iyan ang kinagis na nating relihiyon. Paano yan? Anong aral ang paniniwalaan natin sa kanila? So, ano yung gusto kong ipunto, kapatid? Ang ipinupunto ko, yung kinagis na natin noon na relihiyon na iniwanan natin dahil nakita natin ng maraming kamalian at maraming hindi karapat-dapat sa hinahanap ng Diyos bilang isang tunay na Kristiyano. Walang katotohanan kasi pala sa kanila dahil sila'y aral ng demonyo. At sabi din sa 1844, walang katotohanan sa kanila, kaya lahat ng aral nila, lalo na yung pangunahin, ay sa aral ng demonyo o sa ibig ng kanilang amang dyablo. So, sa kanila galing ang Trinity, sa kanila galing din ang pagiging Diyos ni Kristo, hindi magiging katotohanan kahit kailan ang aral ng demonyo. Sabi nga sa 1844, walang katotohanan sa kanila. So, ang gusto mong palabasin, yung aral na si Kristo ay Diyos galing sa Katoliko. Yes, hindi galing kay Kristo. Hindi galing sa Biblia. Yes, hindi. Kasi Sa kung Biblia, papansinin natin, mapapatunayan natin, ako, hindi naman ako panig sa Katoliko, no? Pero doon sa punto na pagka-Diyos ni Kristo, ako kasi mga kaibigan, ayon sa Biblia, mapapatunayan natin o malalaman natin na si Kristo po ay hindi lang tao, kundi nagkatawang tao si Kristo. Dahil si Kristo po, ayon sa Biblia, ay Diyos. Hindi ayon sa Katoliko. Dahil po may nababanggit sa Biblia na nang pasimula, siya ang berbo. Dahil po doon. Tapos doon sa 1:14, at ang berbo ay nagkatawang tao. Ganun po ba yon? Kasi kung papansinin po ninyo, kung magtatanong tayo sa ating pag-iisip, ang nakalagay doon, nang pasimula, siya ang berbo. Itinuro ng mga propeta, itinuro ng mga apostol, na ang Diyos mula sa walang pasimula o walang pinagmulan dahil galing siya sa mula, sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Yan ang kaya lang, meron tayong katanungan doon. Nang pasimula, siya ang berbo. Bakit? Nang pasimula, siya ang berbo. Ano ba katumbas ng berbo? Salita. So, sa ikalawang sugnay, at ang salita at ang berbo ay sumasa sa Diyos. Ibig sabihin, ang salita sa Diyos galing. O nagmumula sa Diyos o sumasa Diyos. Oo, sumasa Diyos. O sumasa Diyos. Yung salitang sumasa Diyos ay kasama siya ng Diyos. Kasama ng Diyos. Yun ang gusto ko. Hindi, pagka sumasa, kasi sumasa, pumupunta sa Diyos. Pumupunta sa Diyos. O big sabihin, papunta sa Diyos. Pumupunta kasama ng Diyos, iba yung pumupunta doon sa pinupuntahan. Ang sa akin diyan, unawa ko diyan, paukol sa Diyos. Kaya sumasa Diyos dahil nga sa Diyos, para sa Diyos.
para sa Diyos. Ngayon, ang sabi doon, at Kung ikaw, ang kapatid, at ikaw ang salita ikaw ay ay verbo ay at ang sumasagot. salita ay Diyos. Kasi So, kung titingnan nyo yung 1:1, Ang punto mo roon, yung verbo na sumasa Diyos, yun din ang Diyos. Ganon. Ama. hindi, nanggagaling at sa Diyos yun, sa Diyos siya, sa Diyos. Sa So, Diyos siya, yung verbo. siya Oo, rin sa yung Diyos siya, sa Ama. isang maiksing salita, sa Diyos siya. Kaya nga, siya rin yung Diyos Ama, ganon. O ibang person, ibang Ang hindi being. pwede kasi kokontrahin ang pagtuturo na ang Diyos ay walang pasimula. Kaya pagka yung verbo, siya rin yung Diyos, So, magkakaroon ng naniniwala kontrahan ka, na ang kapatid, Diyos na- mula sa kapatid- walang pasimula, magkakaroon ng kontrahan. kapatid Pero, na taga pag Carlos, binasa natin naniniwala kuya ka- yung So, naniniwala ka na ang Diyos at saka yung verbo ay magkaiba. yes, magkaiba. Yung Diyos kasi, siya yung makapangyarihan sa lahat. Itong verbo, makapangyarihan dahil galing sa Diyos. So, naniniwala ka na yung verbo na iba doon sa Ama ay Diyos din siya. Ay, hindi sa Diyos. Galing siya sa Diyos. Kaya makapangyarihan siya, galing siya sa Diyos. Kaya nga ang nakalagay doon, at ang verbo ay Diyos. Inuuri doon na yung verbo na galing sa Diyos, makapangyarihan din dahil ang Diyos ang pinanggalingan. So, Ang Diyos ang hindi ka pinanggalingan. naniniwala dito sa word na at ang verbo ay Diyos. Maliwanag kasi sa akin yan na ang verbo Yes. ay Diyos. Oo. Pero pagka may nagbanggit sa'yo na ang oras ay ginto, maliwanag din yung pagkakasabi nun. Pero, hindi nangangahulugan na yung mismong oras, ginto yun, na naisasanla, na ibebenta. Kumbaga sa isang malaking trading. Hindi natin maliwanag din yung pagkakasabi ron. Pero, kasi ang Biblia kasi magkakaugnayan hindi pwede magkakontrahan yan dahil sa salita yan ng Diyos. Hindi ka naniniwala na yung verbo ay nanggaling din sa walang hanggan? Galing siya sa walang hanggan dahil galing siya sa Diyos. Yes. So, Di ba? Kaya so, si verbo Kristo, ibig may sabihin, pinanggalingan. ang pinanggalingan niya ay wala ding hanggan, walang pinagmulan din. Galing siya doon sa Diyos na walang hanggan. Mula siya sa walang hanggang Diyos. Alam ko mga kaibigan at mga kababayan, pwede rin nating sabihin na si Kristo ay galing din sa walang hanggan. So pwede rin nating sabihin, siya ay walang hanggan din kasi siya bahagi doon sa walang hanggan, doon sa Diyos Yes, na ang kapangyarihan kasi ng Diyos, walang hanggan. Makapangyarihan siya sa lahat. Kaya doon, nauuri na ang pinanggalingan ng verbo, walang hanggan, at dahil makapangyarihan yun, dahil galing yun sa Diyos. Galing yun sa Diyos. Ang Diyos din kasi ang nagsalita Ang salita, ang lahat ng bagay ay masisira. Ngunit ang aking salita, kailanman hindi. kung Kailanman bahagi. hindi masisira. Naniniwala ka ba na bahagi siya ng Diyos? Galing siya sa Diyos, hindi siya bahagi ng Diyos. Walang sangkap ang Diyos kung hindi espiritu. Kaya nga, si Kristo Walang hindi ba sangkap ang Diyos espiritu? kung hindi siya ay espiritu. Galing siya sa Diyos, hindi siya sangkap ng Diyos. Hindi siya bahagi ng Diyos. Hindi siya sangkap o hindi siya sangkap parang tayo tao, may kamay, paa, ulo, dila. Ano ibig mo sabihin doon sa sinabi mo na galing siya sa Diyos? Paano 'yon? Ganito. Ang sabi sa Deuteronomio 18:18, noong sinabi ng Diyos ang pagkakaroon ng Mesaya kay Moises, ipinangako siya. Sabi niya, magsusugo ako ng kagaya mo. So nang pasimula, isinalita kay Moises. Kaya nang pasimula, siya ang verbo. At iyan, yung salitang iyan, pangako yan. Sa Roma 1:2 at 3, ang nakalagay doon, ipinangako siya nung una. Paano nagagawa ang pangako? Sasalitain muna.
Kaya doon sa 1:14 ng Juan, binigyan niya ng katuparan yon kasi pangako yan eh. Kaya binigyan niya ng katuparan at ang berbo ay naging laman. So nagkaroon na ng katuparan at nung naging laman na dahil nga ang pagkahula kagaya ni Moises, sinalita ng Diyos o ipinangako na kagaya magsusugo ang Diyos ng kagaya ni Moises, yun ay pangako natupad nung natupad at naging laman na kaya nanirahan na sa gitna natin. Yung salita dahil nga natupad na nanirahan na sa atin. Laman na eh. Kailangan may tirahan yun. Yung salita na yun, galing doon sa Diyos. Yes. Isinalita ng Diyos bilang pangako na magkakaroon ng magsusugo ng kagaya mo. Hindi talaga Diyos 'yon para sa iyo, hindi Diyos 'yon. Yung salita ng Diyos, yun yung Diyos. Kasi inuuri nga doon, kaya ang sabi, ang berbo ay Diyos. Inuuri kasi doon na yung salita ng Diyos, kung paanong makapangyarihan ng Diyos na nagsalita, ganun din makapangyarihan ng kanyang salita. Tiyak, matutupad yung pangako niya. Na sabi niya kay Moises, magsusugo ako ng kagaya mo. Ay, ang kagaya ni Moises na yun. So wala siyang kalagayan noong nasa langit si Kristo, nung salita ba siya? Wala ba siyang kalagayan? Wala siyang kalagayan. Wala siyang kalagayan. Okay. Ang Kristo, plano ng Diyos kasi hindi mo bubuuhin ang isang salita kung hindi mo paplanuhin kung paano sabihin. Okay, kaya naging plano siya kasi bago sinalita yan ng Diyos, nasa isipan na. Okay, at ipinangako yan, binigyan ng katuparan. Tatanungin lamang po kita dito sa Juan sa 62. Ganito po ang sabi sa Juan sa 62. Si Kristo po nagsasalita dito. Sabi po niya, ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una. Ano yung kinaroroonan niya ng una? Na kanyang babalikan. Galing nga siya sa Diyos. Sa Diyos kasi siya galing. So, kung galing siya sa Diyos, bumalik ba siya bilang salita? Hindi. Galing siya sa Diyos. Ang pinanggalingan niya, ang pinagmulan niya ay Diyos, isinugo siya ng Diyos. Pero hindi siya yung kagaya na parang halimbawa katabi na. Hindi, kasama kapatid. na. Pansinin mo lang yung talata, kapatid, ano? Hindi, walang sinasabi kasi dyan na Diyos siya eh. Kristo po Wala nagsabi. sinasabi dyan na Diyos siya. Oo, walang sinasabi. Pero sabi mo kasi, noong nasa langit, salita siya ng Diyos. Walang kalagayan. Salita, word. Ngayon, sabi ni Kristo mismo, kapag siya po ay babalik na sa Ama, sabi po ni Kristo, ano nga, sabi niya sa mga Hudyo, ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una. Sa makatuwid, si Kristo, bago po siya pumarito sa lupa, meron na siyang dating kalagayan na paroroonan niya. Ngayon, sabi mo, salita siya. Ibig bang sabihin, nung siya'y umakyat sa langit, ay bumalik bilang salita o kaisipan? Kung titingnan mo yung sinabi doon na makita niyong umaakyat ang anak ng tao sa pinanggalingan niya. Sino yung nanggaling doon? Yung anak ng tao. Hindi Diyos. Kaya diyan makikita mo, makikita mo diyan, hindi talaga sa Diyos kung hindi. Kapatid na taga-Kalos, yung anak ng tao ba ang galing sa Diyos? O yung salita? Yun ang umaakyat eh. Yun ang umaakyat eh. Okay, basahin natin, ano? Basahin natin dito sa Hebreo, Hebreo 10:5 na ganito ang sabi. Kaya pagpasok niya sa sanglibutan, si Kristo po ito ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit, sabi dito, isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Yun po yung laman. Yun po yung katawang tao.
Sa makatuwid, yung lamang tao, hindi po galing sa langit yun eh. May pumasok mula sa langit, bumaba, pagpasok niya sa sanglibutan, mayroon ding katawan na nakahanda na tinahanan niya. So ibig sabihin, hindi po laman, hindi po katawan yung galing sa langit. May pumasok pero hindi katawan. Kasi kung saan nang galing yung katawan, dito sa lupa po yun eh. Galing dito sa lupa, pinanganak ni Maria. Nabuo doon sa tiyan ni Maria. Pero mayroon pong pumasok na galing ang sa katumbas langit. niyan, ang katumbas lang na talata niyan, Galatia 4:4. Yung pagpasok na yon, yung pagpasok na iyon, yung paglitaw niya sa mundo. Paglitaw niya sa mundo, yun lang yung pagpasok doon. Sa sanlibutan. Paglitaw niya lang sa mundo Kaya, yun. kapatid, balik tayo doon sa balik Kaya tayo pag doon binasa sa mo yung Galatia 4:4, balik tayo dito maliliwanagan ka dyan. Sandali, Kasi, kapatid. Balik daan tayo kasi, dito sa 1 sa ano ko lang bro, bibigay ko lang sa iyo yung isang palaisipan. Kasi ang Okay, Panginoong sandali lang. Jesucristo sa aral ng nagkatawang Balik lamang po tao, tayo, mga hindi kaibigan, siya dito papasok, po sa... nagkatawang tao siya. Pinapalitaw kasi ni kapatid natin na taga Kalos na salita Aral lang lamang ng po. Katoliko aral lang ng Katoliko ang si Kristo Ang ay tanong ko Diyos po, o Trinity. Ang tanong ko po, si Kristo nagsabi mismo na ano nga sabi mismo ni Kristo ito eh. Hindi ko pwedeng walain ito eh kasi nasa Biblia po ito eh. Ano nga kung makita ninyong umaakyat eh, ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una. Sa makatuwid, meron siyang kinaroroonan ng una. Sabi mo, salita. Ibig bang sabihin si Yeah. Kristo bumalik bilang Kaya nga salita? magiging malabo nga kasi anak ng tao na kinaroroonan niya nung una. Nung una, yung anak ng tao naroon na kasama na ng Diyos. Tao yung kasama. Tao yung kasama. Anak ng tao eh. So, ulitin ko lamang Oh. po ang tanong, kapatid. Yun ba anak ng tao yung laman na nasa langit? Tao eh. Doon pa sa langit Tao nga manggaling? eh. Ano ba ang tao? Hindi ba't laman yan? So, ibig mo sabihin, doon siya nanggaling yung laman? Ay, nung pumasok sa sanlibutan, tao rin. Akala ko ba yung isa Paano yan? lamang po siya? Akala ko wala siyang kalagayan doon sa langit. Walang sinasabi sa talata na siya ay Diyos. Ang maliwanag sa talata, Hindi, yung hindi, anak hindi. ng tao bumalik sa pinanggalingan niya ng una. Ano yung pinanggalingan niya ng una? Na tao siya. Di ba? Tao pa rin siya. At noong Yung lumitaw pinanggalingan- siya sa sanlibutan, pumasok siya sa sanlibutan, ano siya? Tao pa rin. At noong sinabi Naku, ni mga kaibigan, Kristo, bahala na po kayo. No? at noong sinabi ni Kristo, itong pakikinggan natin kasi ito ang tiyakan. Ang sabi ni Kristo, bakit ninyo ako pinagsisikapang patayin? Tiyakan ito na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Kapag ka hindi katotohanan pa yung sinabi ni Kristo, si Kristo nagsisinungaling. At hindi katotohanan yung yung sinasaysay niya na galing sa Diyos. Pakinggan natin kasi yan ang bili ng Diyos eh. Kaya wag yung aral ng Katoliko na inimbento lang nila. Nasabi nga natin, natuklasan natin kanina, aral ng demonyo at sa 1:8:44, ni isang katotohanan wala sa kanila. Sa kanila lang galing yan. At kinagis na natin yan ng napakahabang panahon, libo-libong taon. Ay, Diyos, pinaniwalaan siya. Tsaka ito pa isa. Sa Pilipos 2:11, kinikilala nating lahat ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at sinasamba natin yan. Pero bakit ang nakasulat dun sa Pilipos 2:11, si Kristo isang Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos. Luwalhati ng Diyos. Walang kabuluhan ng pagka-Diyos ni Kristo kasi Panginoon siya, ang naluluwalhati ang Diyos. Hindi bilang siya ay Diyos. Ang Diyos ang naluluwalhati. Yung nagsugong Diyos sa Kanya. Iba siya na sinugo ng Diyos, iba ang Diyos na nagsugo sa Kanya.
Kaya hindi maaaring maging Diyos si Kristo na sasambahin natin. Kung hindi, dapat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yun ang tama. No, brother. Ayaw niya lang. Yung ayaw niya lang siyang parang ipantay. Kumbaga, hinubad niya nga yung pagkapantay niya sa Diyos eh. Ayaw niya lang. Ganito Gusto niya yun, talaga kuya. yung ama. Ganito Yung ama yun, ang maging supreme sa lahat. Pero anak siya ng ama. Ang Diyos matuwid. Ang Panginoong Jesucristo matuwid. Ang Diyos Oh, banal. wala. Ang Panginoong Jesucristo banal. So, pantay. Pero bilang si Kristo banal at matuwid dahil tao siya, meron siyang benepisyo. Ano yung benepisyo niya? Yung hindi siya madamay sa parusa. Hindi siya madamay sa parusa kasi ang sabi ng Diyos, meron siyang batas nung una pa. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Si Kristo matuwid, si Kristo banal, walang kasalanan. Kaya ano ang merong benepisyo si Kristo? Hindi siya dapat mamatay o hindi siya dapat maparusahan. Kaya ang nakalagay doon, hinubad niya ito. Bakit niya yun hinubad? Ano yung hinubad niya roon? Yung karapatan niya na siya ay hindi dapat mamatay o maparusahan. Anong ginawa ni Kristo? At siya'y nakitulad sa tao. Paano siya nakitulad sa tao? Ang tao kasi lahat nagkasala. So, nakalaan na siya sa parusa at hiwalay siya sa Diyos noong nagkasala ang tao. Kaya anong ginawa ni Kristo? Nakitulad sa tao. Hindi dahil nakitulad sa tao, dahil yung tao ba na sinasabi na tao na siya, may kitulad pa sa tao? Hindi. Dahil si Kristo, para matupad yung sinasabi ng Biblia na siya na walang sala, ariing may sala, at ang mga may sala, ariing walang sala. Si Kristo, alang-alang sa atin, inilaan niya ang sarili niya sa parusa. Kaya, nakitulad sa tao, ang tinularan niya, yung mga taong nakalaan na sa parusa. Ngayon, tayong tao na para maalis doon sa parusa na yon na pagkakalaan, ginawa ni Kristo, siya inaring may sala, at ang mga may sala, inaring walang sala. Kaya natupad ang kanyang pagliligtas. At sa huli, ang sabi, nagmasunurin siya hanggang sa kamatayan sa krus. Paano niya ginawa yun? Nanalangin muna siya sa Diyos. Kaya niya nailaan yung kanyang sarili sa parusa. Sabi niya, wag mangyaring dumaan sa akin ang sarong ito. Ngunit wag mangyari ang ibig ko. Ibig sabihin, ayaw ni Kristong mamatay. Ayaw ni Kristong maghirap at maparusahan. Pero mangyari ang ibig mo, katibayan na hinubad niya yung karapatan niya. Na siya, walang kasalanan, wala siyang kasalanan, pwede siyang tumanggi na, bakit ako magdurusa sa isang sa kasalanan hindi ko ginawa? Wala naman akong sala. Pero hindi ginawa ng Panginoong si Kristo yun. Kung hindi, sabi niya, wag mangyari ang ibig ko, kundi mangyari ang ibig mo. Inilaan niya ang sarili niya na siya yung maparusahan, ituring na may sala. Sige. Nakitulad sa tao, hindi ano ni tao. Ganito nga ginawa eh. Mayroong gumagawa nun. Ang nakalagay doon, hinubad niya ang kanyang pagkapantay sa Diyos, hindi anyong tao. Sige. Akala ko nagtatanong ka eh. Sige, tuloy.